Ipinagtanggol ng palasyo si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasunod yan ng mga batigos sa post ng unang ginang sa kasagsagan ng pag-ulan kahapon. At live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili Mase. Ano ba yung naging sentro ng reaksyon dyan ng Malacanang na post ditong si First Lady? Unawaan daw ng Malacanang kung meron mang mga bumabatikos sa post sa social media account ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kahapon kasi matatandaan natin na nag-post si FL na siya ay nasa birthday sabbatical at sa gitna yan ng kasagsagan ng napaka-terribleng traffic at matinding pagbaha sa Metro Manila. Kanina, tinanong natin si Palace Press Officer Claire Castro kung ano ang masasabi ng Malacanang tungkol sa mga bumabatikos sa social media post na ito. Ang sabi ni Jose Castro, nauunawaan nila kung meron mang nasaktan, na-offend o sumama ang damdamin dahil sa post na ito. Pero paalala nila na ito naman daw si First Lady Liza Marcos ay nagbigay na prior maka-experience ng sama ng panahon ang ating mga kababayan. Nariyan daw yung kanyang mga ipinapatupad na programa gaya na lang nung Love for All at pamimigay ng kanyang assistance, pamamahagi ng bigas even prior daw doon sa na-experience na magkakasunod na sama ng Nakikita rin daw doon sa post na nagpaalala rin naman si First Lady Liza Marcos na stay safe and dry habang kasagsagan ng ulan. But again, nirerespeto raw nila yung sinasabi ng ibang tao. Pakinggan natin yung paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga na-offend or sumama ang kanilang sa pag-post na to. Walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Sa ibang usapin naman, Ruth, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring shooting incident dyan sa isang universidad sa Zamboanga. Sabi kanyang na malinaw yung ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa mga law enforcers na magsagawa ng isang malalimang investigasyon dyan sa nangyaring shooting incident dahil nais daw nilang makatiyak na isa sa pinakaligtas na lugar sa ating bansa ang mga paaralan, lalo na't dyan daw ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak para mag-aral. Pakinggan natin ang naging mensahe ng Malacanang tungkol dyan. Na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita. Sa ngayon daw, Ruth, pinag-aaralan na ng mga kaukulang ahensya kung ano-anong mga hakbang pa ang pwedeng gawin para maiwasang maulit ang mga ganitong uri ng insidente. Yan muna ang Yan pong Express report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.